Sir, balikan ko lang yung Chacha. Noong last Chacha hearing sa Baguio, inamin ni dating Senate President Zubiri na kulang pa yung numero dito sa Senate para nga makalusot yung Chacha. Under your leadership, do you think mas lalo pang kukonti yung bilang, the mere fact hindi ka supportive dun sa Chacha? Hindi ko alam. Ang hindi ko maintindihan nga bakit nag-hearing pa sila ni hindi na pinag-uusapan ito eh. Ayaw ko muna magkomentaryo tungkol dyan. At ang usapan namin noong una ay malayong agwat dapat ng kada hearing. Biglang napapadalas yata yung hearing. Pero sa ngayon, gaya ng sabi ko, pansamantalang pagpapaliban namin yan para sa ayos kung sino ba talaga ang mamumuno niyan. This is a pending measure. So we have to decide one way or the other how to go about it. But my thrust right now, without consulting yet my colleagues in the Senate, would be to assign it to where it should be assigned. So hanggang kailan yung pagde-decide nyo tungkol dito? Hindi namin magagalaw yan. Wala kaming plenary session. We can't do it during recess. So sa resumption na? Yes. Okay, Nympha. Sir, hindi kayo, walang naging chairman, di ba? Hindi mo nagkaroon ng chairman, ang Subcommittee on Constitutional Amendments. Nag-resign si Senator Angara Yes, at saka subcommittee. Hindi pinagpapasahan kasi sa floor ang subcommittee. Diba, ina-assign lang yan usually. Ng chairman sa pamamagitan ng sulat. Kagabi lang, dahil nagkaroon ng konting problema sa referral, kaya sa floor binanggit yung pagiging subcommittee ni Senator Padilla sa mga bill na final niya na gusto niyang i-hearing kasi ngayong recess. Pero usually hindi naman inaano sa floor, pinagpapasahan sa floor yung subcommittee. So hindi deliberate na walang chairman because you're against At hindi ko rin kasalanang nagbitiw sila. And then may binanggit kayo kanina na kung wala namang chance na pumasa, bakit nyo pa pagkakaabalahan? Isa ba sa tinutukoy nyo itong Chacha? Posible. Dahil yung huli kong tingin ay tila kulang at hindi makakarating. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of quorum. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of all members. Hindi ito parang pagpasa ng treaty na 2/3. Mas mataas pa to. 3/4 to. So kung kakausapin ka ni Speaker Romualdez about it, you will be honest enough para sabihin? Gaya ng sinabi ko kanina, libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no if you really can't. So yung proposed amendment sa rice tarification, isa rin sa gusto ng House na sana i-consider ng Senate? Gaya ng binanggit ko, naging transparent ako sa inyo. Isa sa mga narinig kong pinag-usapan niya ni Pangulong Marcos at ni Senator Villar. Okay. At ang nag-bring up ay si Senator Villar. At mukhang nagkasundo sila, ayon na mismo kay Senator Villar, dahil hindi naman ako talaga bahagi. Nakichismis lang ako dun sa usapan nila sandali, tapos iniwan ko na silang mag-usap. So, pero pagkatapos nun, tinanong ko si Senator Villar, sabi niya, naintindihan naman daw ni President Marcos yung kanyang mga pagbabago at suhestyon, at sabi niya yung nagkasundo sila. Okay. Ayon kay Senator Villar.